Noong nakaraang summer, sinabi ni Hicks na ang replicator ay naglalayong kontrahin ang pinakamalaking kalamangan ng China. At ito ay ang masa nito. Mas maraming barko, mas maraming missile, mas maraming tao. Pero mga utol, no? Isipin mo, ipantatapat nila. Ganun yung pangtatapat ng US sa unang wave ng atake. Siyempre, pag atake kasi sa isang digmaan, hindi naman isang wave lang. Na? Sa unang beses pala na pag-atake ng China, yun na agad yung sasalubong sa kanila. Ang matindi nito, mga utol, unmanned. Controlled lamang, no? Yun ang aatake sa kanila para makaredy sa positioning itong United States. No doubt naman, pagdating sa estratehiya ng digmaan, talagang alam natin na ibang klase na yung level. Kapag tinawag na United States of America, tatawagin ba naman yung most powerful country in the world, di ba? Kaya ito rin yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi rin basta-basta talaga makalusob itong China dyan sa Taiwan. Anyway, naalala ko, no, dun sa isang forum, no, mga utol, binanggit ito ng China spokesperson nila, kung hindi daw nagkakamali, o foreign ministry nila, yung nag-speech para sa China, na talagang dinidikdik nila, pinapatamaan nila itong Amerika na nakikialam sa usapin ng China at Taiwan. Dapat daw hindi sila nakikialam, at kung sino man na nakikialam, hindi nila binabanggit yung pangalang Amerika, pero sino ba ang talagang sumusuporta sa independence ng Taiwan ay United States of America lamang. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Alam naman nating lahat na subok na talaga ang United States of America kung usapin lamang ay gera, mga utol, at napakatibay nito pagdating sa estratehiya, mga utol. Kaya nga rin etong China, ilang na makabangga ang United States of America. The very reason kung bakit hindi rin talaga sila lumulusob sa West Philippine Sea o hindi tayo nilulusob, at bakit hindi pa nila tuluyang sinasakop yung Taiwan. Okay, mga utol, dahil sa United States. Pero eto yung matindi. Dahil, ayan o, naku po, US General, may matinding babala sa mangyayari sa Taiwan Strait. May plano, may matibay na at konkretong plano ang United States of America pagdating sa gera sa Taiwan kung sakaling mangyayari. Kumbaga matagal na silang handa para sa gagawin ng China. Ito yung mula kay JP Amazing Stories. Pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video game na. May plano ang US na gumamit ng libu-libong drone kung sasalakayin ng China ang Taiwan, ayon sa nangungunang Pacific US Admiral. Ang unmanned hellscape ay magbibigay ng oras sa US para tumulong sa Taiwan, pagdadagdag niya. Ang mga drills ng China sa paligid ng isla noong nakaraang buwan ay nagtaas ng mga tanong tungkol sa kung ano ang magiging hitsura ng isang blockade o pagsalakay. Kung sasalakayin ng China ang Taiwan, maaari itong humarap sa isang malaki at nakamamatay na puwersa ng drone na naglalayong gawing miserable ang militar nito. Sa ngayon, iyon ang plano ayon sa nangungunang US Pacific Admiral na nagsabing ang diskarte ng hellscape ay idinisenyo upang makagambala sa China at magbigay ng oras sa Estados Unidos upang makatugon. Ayun, mga utol, no? Kumbaga talagang hindi pa nangyayari. Handa na sila sa lahat ng possible na gagawin ng China sakaling lusubin ito ang Taiwan. Mamaya titingnan natin yung report o yung mga article tungkol sa nasabi ng top general ng United States of America hinggil dito. Pero kung naalala ninyo, mga utol, nauna na naglabas itong China kung paano nila sasakupin ang Taiwan. Pero yun po ay pwedeng palabas lamang nila pang palito. Diba mga utol, tuloy na muna natin. Gusto kong gawing unmanned hellscape ang Taiwan Strait gamit ang ilang uri ng mga kakayahan. Pagsasaad ni Admiral Samuel Paparo, ang commander ng US Indo-Pacific Command, sa The Washington Post sa Shangri-La Dialogue ng International Institute for Strategic Studies. Sa paggawa nito, sinabi pa niya na maaari kong gawing miserable ang kanilang buhay sa loob ng isang buwan. Grabe. Na binibigyan ako ng oras para sa lahat ng bagay.
Kasama sa plano ang paglulunsad ng libu-libong unmanned system mula sa mga surface vessel at submarine hanggang sa aerial drone upang labanan ang mga invading forces ng China sa sandaling magsimula silang tumawid sa Taiwan Strait na epektibong kumikilos bilang isang uri ng first line of defense. Ang ganitong uri ng diskarte ay mangangailangan ng mabigat na pamumuhunan sa mura at maaasahang drones na ginagawa ng US kasama ang Replicator Initiative nito. Noong nakaraang taon, ang Department of Defense official ay nag-anunsyo ng isang programa na isa namang pangmatagalang plano para maglagay ng libu-libong autonomous system. Habang ang pag-unlad sa ambisyosong plano ay medyo tahimik, mayroong ilang mga palatandaan ng paggalaw. Noong Marso, sinabi ni Deputy Defense Secretary Kathleen Hicks na ang Pentagon ay naglalayong gumastos ng $1 bilyong ngayong fiscal year ng Replicator. Ang ilan sa mga kakayahan ay na-highlight bilang necessary para sa mga unang drones sa nasabing programa at ang Pentagon ay nakikipagtulungan sa mga defense partners nito upang bumuo at makakuha din ng ganitong mga systems. Noong nakaraang summer, sinabi ni Hicks na ang Replicator ay naglalayong kontrahin ang pinakamalaking kalamangan ng China at ito ay ang masa nito. Mas maraming barko, mas maraming missile, mas maraming tao. Pero mga utol, no? Isipin mo, ipantatapat nila. Ganun yung pangtatapat ng US sa unang wave ng atake. Siyempre, pag atake kasi sa isang digmaan, hindi naman isang wave lang. Na? Sa unang beses pala na pag-atake ng China, yun na agad yung sasalubong sa kanila. Ang matindi nito, mga utol, unmanned. Controlled lamang, no? Yun ang aatake sa kanila para makaredy sa positioning itong United States. No doubt naman, pagdating sa estratehiya ng digmaan, talagang alam natin na ibang klase na yung level. Kapag tinawag na United States of America, tatawagin ba naman yung most powerful country in the world, di ba? Kaya eto rin yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi rin basta-basta talaga makalusob itong China dyan sa Taiwan. Anyway, naalala ko, no, dun sa isang forum, no, mga utol, binanggit ito ng China spokesperson nila, kung hindi daw nagkakamali, o foreign ministry nila, yung nag-speech para sa China, na talagang dinidikdik nila, pinapatamaan nila itong Amerika na nakikialam sa usapin ng China at Taiwan. Dapat daw hindi sila nakikialam, at kung sino man na nakikialam, hindi nila binabanggit yung pangalang Amerika, pero sino ba ang talagang sumusuporta sa independence ng Taiwan ay United States of America lamang. Okay? At yun na rin yung kinukundi na rin ng mga Pinoy, 'di ba? Ng ibang Pinoy, ng mga ibang Pinoy na tayo ay nadadamay lang daw. Yun ang tingin nila, nadadamay lang daw tayo sa iringan ng US at ng China patungkol sa Taiwan. Tayo daw ay nadadamay lamang dahil doon sa Mutual Defense Treaty natin with the US. Pero sa akin, hindi po. Hindi tayo nadadamay, kaya tayo damay. Kaya nangyayari ang tensyon na yan dahil sinasakop o inaangkin ng China ang mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Okay? And at tingin ko, isa sa mga rason kung bakit hindi tayo tinutuluyan itong China ay dahil may backup tayong United States of America sa ating likuran. Kasi kung tayo lamang, kayang-kaya nila tayo. Anyway, ganun din yung sitwasyon sa Taiwan. Pero pag nagkatuluyan talaga itong Taiwan-China sa bakbakan, automatic makikialam ang US, aatake US, automatic aatake tayo. Kasali na tayo. Pero yun siguro yung fear ng ating mga kababayan. Pero dito pa lang, sa planong ito ng United States of America, talagang mabubulunan na itong China. Anyway, mga utol, check natin itong legitimacy, itong plano na to ng China. Ito mula sa South China Morning Post. Ayan, no? US plans to turn Taiwan Strait, yung pagitan ng yung Taiwan Strait, yung pagitan ng China at Taiwan, yung karagatan na namamagitan doon. Siyempre, doon manggagaling yung paglusob. Lalo na yung mga naval, no? US plans to turn Taiwan Strait into unmanned hellscape. Ibig sabihin, puro drone lang, no? Sandamukal na drone ang bibira sa kanila, sa kanilang mga
naval forces. Kasi alam naman nila na napakalakas. Pinakamalaking naval forces sa buong mundo. Etong China. Pero I wonder kung sila ang pinakamalakas. Okay? Yan ha. US plans to turn Taiwan Strait into unmanned hellscape if China invades. Top Admiral. US has planned to deploy thousands of lethal drones if mainland China invades Taiwan, said the commander of US Navy's Pacific Fleet. Okay? At ang alam ko, kung hindi daw nagkakamali, itong US Navy Pacific Fleet, naka-deploy lamang dyan sa Japan, sa South Korea, yung iba ay nandito sa atin at sa iba pang mga karatig natin po. Sumbaga, naka-ready talaga yan. At alam na rin natin na nag-uumanga na. Kaya nakaumang na rin tong United States. Pero gaya ng kanilang mga sinabi sa mga kanilang mga pahayag, hindi po sila magsisimula nito. Sino kaya magsisimula? Malamang China? Russia? Diba mga utol? Okay. So yan yun po yung if mainland China invades Taiwan, it may face a large lethal drone force meant to make its military miserable. Baga talagang pahihirapan, no? Pahihirapan. Tapos, ang matindi nun, pinahihirapan na sila ng mga drone, hindi pa dumadating yung talagang naval fleet ng United States of America. Ganun kabigat. Pero ito'y, kaya nila nilabas sa media, ito'y isang babala na rin para sa China, mga utol, no? Yun. Okay? So, ayan na po. Legit ang ating featured video na mula kay JP Amazing Stories. Tuloy na muna natin. Anong masasabi nyo dyan? Paki-comment na lang. Nabi din niya na ika-counter nila ang masa ng China na People's Liberation Army gamit ang sarili din nilang masa. Ngunit ito daw ay magiging mas mahirap planuhin, mas mahirap tamaan at mas mahirap talunin. Sinabi ng previous Indopacom commander noong nakaraang taon na ang mga unmanned capabilities ng US ay magiging isang asymmetric advantage. Sinabi niya na ang mga konsepto ng pagpapatakbo na pinagsusumikapan nila ay tutulong na palakasin ang kanilang mga bentahe sa teatro na ito. Idinagdag pa niya na may isang termino daw silang ginagamit at ito ay ang hellscape. Ang mga pahayag ni Paparo sa hellscape strategy ay kasunod ng isang napakalaking Chinese military drill sa paligid ng Taiwan, kung saan epektibo nitong napalibutan ng isla at nagpakita ng mga kakayahan ng kanilang joint force. Bagamat ipinakita ng exercise sa Taiwan at US kung gaano kabilis at kadali para sa China na gumamit ng blockade, naging isa rin itong pagkakataon upang mas mapag-aralan ito ng militar ng US. Yun ang pag-aamali nila, no? Na pag-aralan sila. Okay? Tsaka yung ikot nila na yon sa Taiwan, kasi pinalibutan talaga nila yung Taiwan, mga utol eh. Itong mga nakaraan talagang pinalilibutan nila, pinapaliparan na nila ng mga jet fighters at itong mga katubigan na katabi ng Taiwan ay pinapaikutan na nila ng mga barkong pandigma. Talagang nag-aalma na sila, nagdi-naval drill pa sila. Anyway, dun pa lang nakita na ng United States of America paano sila atakihin. Sipin mo, drone lang ang naatake sa kanila. Yung unang aatake sa kanila, yung mahahabang drone, yung mga umaatake sa Afghanistan. Ganon yung i-atake sa kanila. Yung kayang magwasak ng kanilang mga naval force, no? Pero syempre, hanggat maaari, wag sana mangyari. Kaya itong China, dapat talaga to tumigil eh. Kasi kung hindi to titigil, tapos ito magsisimula ng pag-atake, ano na yan tol eh? Pag yan nangyari dyan sa China, Taiwan, o hindi man dito sa Pilipinas, pag yan dyan nangyari, palagay ko, mitya na to ng World War eh. Pag ito nagbanggaan ang US at ng China, baka World War na yan. Diba mga utol? Anong masasabi nyo dyan? Paki-comment na lang, tuloy na muna natin. Matapos ang isinagawang drills, sinabi ni Paparo na mukha itong rehearsal para sa isang invasion. At sinabi sa isang pahayagang Nikkei ng Japan na pinanood namin ito, nag-take note kami at natuto din kami dito at gawa nito. Tinulungan nila kami upang makapaghanda sa hinaharap. Magkwentuhan muna tayo. Pakinggan natin ang kwento kung paano nagumpisa ang spam. Kaya lang. Pero anyway, mga utol, yan naman talaga yung dahilan ng iringan na yan, mga utol, no? So gustong maging independence ng Taiwan,
Ang gusto naman ng China, yung One China policy na kapares sila ng Hong Kong at saka, palagay ko, Hong Kong at saka nitong Macau, na sila'y probinsya pa rin, nasakop ng Republic of China, People's Republic of China. Kasi ang ano yata, ang Taiwan yata, ROC, Republic of China. Ang mainland China is People's Republic of China. So, gusto talaga nilang sakupin. Pero, in a sense, talagang karapatan nila yon. Okay? Pero since gusto ng Taiwan na maging sariling bansa na, kasi hindi pa po sila considered na bansa, doon po nagkaroon ng problema. Kasi ayaw pumayag ng China. And then, syempre, ito yung here comes United States of America, at saka wag nating alisin yung kaisipan na itong Taiwan, ang pinakamalaking industry na gumagawa ng microchip. Yung mga bumubuhay po sa lahat ng mga electronic gadgets, technologies. Sila po ang pinakamalaking pagawaan yan. Imagine kung makokontrol yan ng China. Okay mga utol? So sana ay wag mangyari. So pero ano masasabi nyo? Pa-comment na lang ang inyong napakagrabe kagaling ang United States of America. Maraming salamat sa iyo, JP, ng Amazing Stories. Maraming salamat sa inyo mga utol. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real Star Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kaya mag-iingat, keep safe, God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.